Tinatayang aabot sa 100 bilyong piso ang kabuuang gagastusin ng pamahalaan sa pag-angkat ng bakuna laban sa coronavirus. Ito ang inihayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque kasabay ng pagsasabing kasama na rito ang gagastusin sa logistics gaya ng delivery hanggang sa pag-iimbakan o cold storage facility ng bibilhing vaccine na manggagaling sa ibang bansa. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Pangulo, sa vaccine purchase pa lamang umano ay papalo na sa 73 billion pesos ang inilaang budget ng gobyerno na huhugutin sa iba't ibang sources. Hindi naman anya puro utang ang panggagalingan ng pagbili ng bakuna dahil meron ng naitabing 12.5 billion. Maliban pa dito, ang 2.5 billion na nasa 2020 budget habang mayroon pang reserve na makukuha sa pondo ngayong taon. Meron ba hong budget at saan kukunin ng pera? May nakalaan na sapat na pondo po rito ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez. 73.2 billion pesos ang inilaan o ilalaan na pera ng pamahalaan sa pagbili ng bakuna. 40 billion ay magagaling sa multilateral agencies tulad ng World Bank at Asian Development Bank. 20 billion naman po ay sa domestic sources tulad ng Land Bank, Development Bank of the Philippines at Government-Owned and Controlled Corporations or GOCCs at 13.2 billion ay magagaling sa bilateral sources. Meron pa po tayong 2.5 na nakasaad sa ating pantaon ng budget at meron pa tayong 10 billion na reserve galing po sa 2020 budget. Kasabay nito, nasa kamay na rin ng Department of Health ang listahan ng mga unang mabibigyan ng bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na sa 35 milyon na mga Pilipino ang nasa priority list, batay na rin sa guidance ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Galvez, gagamitin nilang estratehiya sa pagbibigay ng bakuna laban sa COVID-19 ay geographical at sectoral kung saan uunahin ang mga lugar na mataas ang kaso ng COVID-19 at mga pinakamahihirap, health workers, sundalo, pulis at iba pang frontliners na naroon sa mga nabanggit na lugar. Ayon kay Secretary Galvez, kabilang sa mga lugar na ito ang National Capital Region, Calabar Zone, Central Luzon, Cebu, Davao at Cagayan de Oro. Una nang inihayag na Secretary Galvez na nasa 20 million hanggang 30 milyong mga Pilipino ang kayang bakunahan ng gobyerno kada taon sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Bagay na siyang kinumpirma mismo ng tagapagsalita ng Pangulo. Ito naman po ang vaccine distribution strategy ayon kay Vaccine SARS Secretary Carlito Galvez. Bibigyan prioridad siyempre po ang COVID-19 hotspots gaya ng Metro Manila, Cebu, Davao, Bacolod at iba pang mga lugar. From geographical maging sektoral, mula sa mga nasabing lugar ay tatargetin ng mga mahihirap, yung mga 4P beneficiaries na nandiyan na po ang listahan, mga indigents at vulnerable sectors, health workers, ang militar at kapulisan at iba pang mga frontliners. Samantala, umaasa ang Malacanang na magtuloy-tuloy na ang pagbaba ng naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Jinky Baticados, IBC News.